nabanggit niyo yung behavioral aspect ng mga bata ngayon. And napapansin mo nga na I can't help but do a comparison sa sarili ko kung paano ko sila pinalaki. Like yung panganay ko, even yung bunso ko. Unang-unang, naranasan nilang maglaro. Naranasan nilang, meron silang kalaro sa kapitbahay. And then, meron silang love for animals. So, hanggang sa ngayon, hindi nauubusan ng alagang hayop. May aso, may pusa, may manok, may bibi, etc. And napansin ko lang, hindi naman sa pagmamayaman, pero yung bata kasi na merong naging kalaro or nag-aalaga ng hayop, mas emotionally stable. Yes. Oh. Yeah. Hindi lang sa experiences natin lahat, Abs, nakikita yan, no? Kahit na sabihin mong wala ka mismo doon sa mga doctors, pedia doctors na ina-assess nila lahat yung mga batang yan. Meron ka na kagad na ibibigay sa kanila na na-feed na this is what you see and experience sa mga bata lang sa paligid mo. Honestly, I admire yung pagkakasabi mo tungkol sa how you took care of your children. It's the same thing na sa tingin ko, proud din ako, like you. Kasi sa church, example yan, lahat ng mga bata nakikita ko ngayon, almost, kung hindi kumakain, nagtatakbuhan, naglalaro, okay? So, kahit yung mga anak ko na grown-ups na ngayon, sila yung parang agitated na they wonder, bakit ganun, mami? Ang lilikot nila, parang ganyan-ganyan. So, okay, going back to the thing na behavioral thing, okay, sa mga bata. Kasi sa tingin ko, kasama na dyan mo yung mga kinakain nila ngayon. Dahil nagbago na rin talaga yung mga sistema, okay? So, hindi yung nutritional value na kailangan na ibigay sa mga anak natin ngayon is very different kasi since fast-paced tayo, fast food din ang equivalent niyan. So, Abs, you agree with me? 100%. Right now kasi, having been yung experience ko sa medical field, napansin ko rin, siguro sa tinagal-tagal kong emergency medical technician, alam niyo napansin ko to. Yung mga taong may bisyo, naninigarilyo, hindi namin naging pasyente. Ang kadalasan, siguro, I can safely say na up to 85% ng mga tinakbo namin sa ambulansya. Anong problema? Maghanap kumain. Hindi namimili ng pagkain. At kung ano-anong kinakain. So, andyan na yung matataas ang blood sugar, matataas ang blood pressure, etc. Dahil nga sa hindi wasto yung kinakain. So, yan. Agree ako dyan, 100%. And then, ang problema pa ngayon, babalik na naman tayo sa mga bata. Noong araw, nung generation ko, at least, pag nag-birthday, magluluto ang nanay ng pansit. Sa bahay. Oo. Mag-aayayan na kapitbahay, di ba? So, naisingit na naman natin yung pagkain. So, ngayon, parang yung isang tropa ko sa brigada, sabi niya, sir, birthday ng anak ko, saan gaganapin? Alam niyo na, either sa McDo, Jollibee, o sa fast food. And paglaki ng bata, gano'n na, parang automatic na yan, na pag nag-birthday sila, it will be somewhere na fast food. Fast food chain. Dahil ng mga magulang, malipet. Oo. At saka parang mas maiksi yung, parang oras kasi na nadadagdag sa extra nilang gagawin. Convenient. True. Kaya nga I don't think na mga bata na pag-usapan natin ngayon. Pag-usapan din natin yung mga magulang in relation to our topic na
teen violence. Kasi ako, naniniwala ako na dapat 100% cargo ng mga magulang ng mga bata. Correct. Kasi, kagaya ng balik tayo dun sa umpisa, sabi natin, pag ang bata nainip, anong gagawin ng magulang? Sino ang nag-abot ng gadget sa bata? Nanay. The nanay, Tatay. it's the tatay, it's the lola. Ibig sabihin, yung mga magulang pa rin. As an advocate kasi of preparedness, ayan, kilala ko ng mangilan-ngilan dyan bilang I'm a speaker sa mga disaster preparedness events. And napapansin ko kasi na tayo, whether Bagyo, Lindol, or yung recent nga na may pangyayari sa Tacloban, ang naiisip ng mga kapwa ko na dalubhasa is, again, the remedial action. Which, ako hindi ako nag-agree. Kasi dapat, kumbaga, di ba, yung bunga ang sinisisi natin, hindi yung puno eh. Gusto mo parang iba na pag binan nila yung ganong bagay. Hindi siya ibaban, but the thing is, marami na tayong ban eh. Pag, ganito, pag ang tao ba nakasagasa, sino ang ikukulong? Yung driver o yung kotse? Yung tao, yung driver. Hindi Diba? naman yung kotse, diba? Diba? Parang ganun lang kasimple yun eh. Tayo, parang ang reaction, lalo na ng ilang mambabatas, pag may nangyaring sakuna na ganyan, ibaban nila yung kasangkapan. Diba? Yun na lang ang tanong ko. Pag ang tao, pag may nakasagasa, sinong ikukulong? Yung driver o yung kotse? Driver. Sino ang dapat ikulong? Di ba yung driver? So, ang daming usapin lately na, ito, gawa tayo ng classes or seminars regarding this particular problem, which I believe is hindi totally makakasolve. Dahil ito nga, pinag-uusapan na natin ngayon, yung ugat ng problema. Yes. Yan. Do you agree? Of course. Hindi lang tayo nag-uusap dito. I'm sure lahat po ng mga viewers natin nakaka-relate. Yun. And, parang we always, pag nagka-earthquake, anong ginagawa natin? 1 or 2 days after mangyari, ayan na, go back, ayan na yung preparation. Pag lumipas, 3rd day, 4th day, wala na yan. Wala na silang pakialam dyan. First few days, nagmahal yung presyo ng hard hat, nagmahal yung ganito, ganyan. Everybody wanted to do earthquake seminars. Pero 3 days, 4 days down the road, limot na ng tao lahat yan eh. Tsaka you never know on the spot. Kasi lahat tayo, hindi mo masabing hindi ka mataranta. So, kailangan focus ba tayo? Kasi iba yung magiging reaction ng bawat isa. Diba? Exactly. Kaya nga, babalik tayo dun sa sino ngayon ang may kasalanan? Magulang o yung bata? Sa akin talaga, it's always the parent. Yung, sila naman ang unang teacher sa bahay. So sila yung, sa tingin na, natin lahat na nagpapalaki kung paano sila inayos. Okay. So, ang mga guro or mga teachers lang nila, yung humaharap pong mga second parent pag nandun sa school. Pero syempre, one-on-one ba nila lahat ng bata? Hindi kagad yun. So, kaya, I don't know, sometimes do you agree dun sa sinasabi? Kasi this is all about business na naman. Pag nagpa-stop ka or nag-ban ka ng isang katulad niyan, yung mga games, we don't want to talk about specific games, but syempre ito yung alam mo nakakasira dun sa bata. So mismo, sa tingin ko, Abs, yung nasa magulang na rin yan kung paano. So, well, like I said, there are ways how to keep the child busy and enjoy other entertainment, not only by using cell phones.
Kasi paulit-ulit na rin abs na kinikwento ko sa mga ano ko rin, sa mga invites sa akin ng mga talk about gadgets, taking care of their good eyesight, gano'n. Siyempre, alam na natin na nakakasira ng mga mata. Pero itong topic natin talagang partly mental health din ito. So, tell me, kung pinanganak ka ba ng panahon na ito, ngayon, mas sabihin natin hindi ka pa ganitong age. Natural, matutuwa ka, di ba? Mangyayari yan sa'yo. Pero syempre, kung without the supervision of your parents talaga, and how they bring you up. Kasi ang mga magulang, pwede naman sabihin na, oh, maglaro kayo ni ganyan-ganyan. May mga ganyan kayong games. Ganito, introduce them with books or other activities. Kaya nga maganda kung sasamahan ka rin nila sa kitchen, panoorin ka ng ganyan. Kasi hindi naman ito lang yung paraan. So, maulit po, pasensya na ho sa mga magulang ho natin dyan. Maging, maglaan ho tayo ng oras, okay? Importante ho kasi yung mga formative years ng mga bata. Naniniwala po ako kung paano sila pinalaki. Yung magiging anak din ho nila, ganun din ho. So, ewan ko, may anger management pa ako na naakuha dyan from my other friends na bata ngayon parang mainitin ang ulo aside from madali sila ma-bored. Madali sila ganyan ang mga sagot.